Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa ikatlong Miyerkules ng atin pong midweek praises, preachings, and prayers. Salamat sa Diyos sapagkat ang bawat isa ay narito, binigyan ng oras, ng pagpapauna ang gawain ito upang patuloy po na atin pong ipahayag sa Panginoon ang atin pong pasasalamat, ang atin pong pagpupuri sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, sa kanyang pagtugon sa atin pong mga panalangin. Salamat din sa Panginoon sapagkat patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataon at oras na pag-aralan po ang kanyang salita upang makita natin kung ano ang mga dapat nating gawin, paano dapat nating harapin ang mga pagsubok sa buhay po natin, at ito rin po ay pagkakataon para atin pong patuloy na may panalangin ang atin pong mga kapatiran. Kaya ngayong gabi, nawa ay handa na po tayo sa atin pong pakikinig ng kanya pong salita. Atin pong buksan ang atin pong mga Biblia sa aklat po na atin pong pinag-aaralan simula noong unang Miyerkules ng March. At ito po ay ang Philippians chapter 4 verse 8. Philippians chapter 4 verse 8, ang sabi po dito, "Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat patuloy po na kami binibigyan mo ng kalakasan, karunungan, Panginoon, at pagkakataon para magkasama-sama upang ikaw ay aming purihin, pag-aralan ng inyong salita at ipanalangin ang inyong pong mga anak. Ngayong gabi, Panginoon, hinihingi po ulit namin ang karunungang nagbubuhat, Panginoon, sa inyo para maunawaan namin at maisagawa ang inyong pong salita. Kaya samahan na kami sa aming pag-aaral sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hulaan po ninyo kung aling bansa ang mayroong pinakamasaya na mga mamamayan sa buong mundo. Marahil ito ay narinig nyo na sa balita, pero ang bansa pong ito ay walang iba kundi Finland, At ang sabi po sa balita sa CNBC, ito daw po ay pang-7 beses na or pang-7 taon na recognition na binigay po sa bansang ito na pinakamasayang bansa sa buong mundo. Siguro ang ating tanong ngayong gabi, bakit sila ang may pinakamasaya na bansa sa buong mundo? At bakit 7 beses na or 7 taon na sunod-sunod na sila ang may pinakamasaya? Ayon po sa CNBS, ito daw po ang mga dahilan kung bakit masaya ang mga mamamayan sa bansang ito. Ang una, they have a strong social support, high GDP per capita, low level of corruption, robust social systems, and high level of personal freedom and trust in society. So makikita po natin dito sa bansang ito na kumbaga ay inaalagaan talaga ang bawat mamamayan ng gobyerno. At bagamat mataas ang cost of living, ay maganda naman ang kita ng mga tao. Kumbaga mayaman ang bansang ito, ang ekonomiya nila ay maayos, halos lahat ng mga mamamayan ay may trabaho. At meron silang tiwala sa gobyerno. Okay? So masasaya pala itong mga tao dito sapagkat ang mga plano, ang mga activities ng gobyerno nila ay para maalagaan, para siguraduhin na maayos ang bawat isang mamamayan. And true enough, pagka ganito ang iyong gobyerno, talagang lahat ng mga mamamayan ay may inspire magtrabaho, may inspire na magbayad ng tax, at may enjoy nila yung pamumuhay sa lugar na ito. At alam po ninyo, habang binabasa ko po itong article na ito at marahil ganito rin ang tumatakbo sa inyong isip. Ang sabi ko po, sana all. Okay? Ngayong gabi mga kapatid, kung ang gobyerno ng bansang Finland ay ginagawa nila lahat para mapasaya ang kanilang mga mamamayan, ngayong gabi, nais ko pong pag-aralan natin, paano naman natin mapapasaya ang atin pong Panginoon. Nagkaroon na po ba ng punto sa buhay natin na sinikap natin na mapasaya ang atin pong Panginoon? Or ngayong gabi mga kapatid, ang ginagawa po ba natin, ang iniisip po ba natin, ang sinasabi po ba natin ay nakapagbigay ng kasiyahan o kagalakan sa atin pong Panginoon? Ngayong gabi, makita po natin ang kahalagahan
kung bakit dapat nating bigyan ng kasiyahan ng Panginoon sa ating pong pamumuhay dito sa mundong ito. Kaya pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong gabi, the habit of pleasing God. The habit of pleasing God. Or ang gawi or ang gawa ng pagbibigay ng kasiyahan sa atin pong Panginoon. Sa gabing ito mga kapatid, ang atin pa ring pinag-aaralan ay ang Philippians chapter 4 verse 8 na kung saan dito sinulat ni Apostol Pablo ang mga paraan para makontrol natin ang ating mga isipan. Para itong isipan natin ay magawa natin na tama ang laman o kaya tama ang iniisip. Sapagkat katulad ng atin pong nakita simula noong unang Wednesday, ay basta tama ang nasa isip natin, yun din ang ating nagiging kilos, tama din, at yung paraan ng ating pamumuhay ay magiging tama din. Ngunit kung ito ay mali ang laman, mali ang iniisip, mali din ang ating pagkilos, at mali din ang ating pamumuhay. So mamili po tayo, Ano ba ang gusto natin? Yung maling pamumuhay or tamang pamumuhay? At yan po ang dahilan kung bakit ito ay tinuro ni Apostol Pablo, sapagkat itong mga Philippian believers, dahil sa mga circumstances, sa mga pagsubok, dahil sa nangyari kay Apostol Pablo na siya ay nakulong, at dahil sa problema ng dalawa nilang co-worker, ay nagdulot ito ng worry, nagdulot ito ng negative thinking sa mga Philippian believers. Kaya dito tinuro ni Apostol Pablo ano ang mga dapat mong isipin every time na dumadaan ka sa ganyang panahon ng iyong buhay, na para bang ang hirap ay paliwanag or salungat yung mga nangyayari sa ating pong buhay, kumbaga salungat sa ating mga inaasahan, or parang hindi nasasagot ang ating mga prayers, yang mga panahong yan. Diyan madalas ginagamit yan ng dyablo para mag-isip tayo ng masama, mag-isip tayo ng mali. So dito si Apostol Pablo, tinuruan niya ang mga Philippian believers ano ang dapat nyong isipin, anong dapat nyong ilagay sa inyong mga kaisipan. Ngayon pong gabi, tayo po ay tatalon ng dalawang mga bagay na dapat nyong isipin. Ang una kasi nung tiningnan natin ay yung dapat mong isipin ay whatever is true, and then last Wednesday, whatever is noble. Okay? Ngayon, lalampasan po muna natin yung whatever is right at whatever is pure. Ang atin pong pag-aaralan ngayon pong gabi ay whatever is lovely. Kung ano yung kaibig-ibig. Okay? Ang sabi ni Apostol Pablo, yun ang iyong ipasok sa iyong isipan. Okay? Ano ang mga kaibig-ibig? Ngayong gabi, meron tayong tatlo na katotohanan na makikita tungkol sa the habit of pleasing God. Based po dito sa phrase na sinabi ni Apostol Pablo, whatever is lovely. Ang una na makikita po natin ay the explanation of pleasing God. The explanation of pleasing God. Bakit pleasing God? Ang nakalagay dito ay whatever is lovely. Kung titingnan po natin sa original, sa Greek, ito pong word na lovely, ang ibig sabihin po niyan ay pleasing. Ano yung kaaya-aya? Ano yung masayang tingnan? Masaya sa pakiramdam. At ang tinutukoy po dito ni Apostol Pablo ay hindi yung magpapasaya lamang sa iyong sarili, ang iisipin mo, kundi lalo't higit, kung ano ang magpapasaya sa Panginoon. Ngayong gabi, alam niyo po ba kung ano ang mga bagay na magpapasaya sa Panginoon? Ngunit paalala lang, ngayong gabi, hindi natin ito gagawin sapagkat ang Panginoon ay malungkot, nalulungkot, or kailangan niya tayo, or kailangan niya ng taga-aliw. Hindi po. Ito pong bagay na ito ay pinapagawa sa atin ng Panginoon, gusto ng Panginoon na gawin natin, hindi para lalo siyang sumaya, hindi para madagdagan ang kanyang kasiyahan, kundi makikita natin mamaya that this is for our own benefit. Kaya iniutos niya ito sa bawat isa sa atin. In fact, ang sabi nga po sa Ephesians chapter 5 verse 10, ang sabi po ni Apostol Pablo dito, and find out what pleases the Lord. And find out what pleases the Lord. Hanapin ninyo kung ano ang magpapasaya
sa atin pong Panginoon. So, yun po ang kahulugan nung whatever is lovely. Yung word na lovely, no? Yun po ang makikita natin na kahulugan or explanation, no, or paliwanag nito pong phrase na ito, no? Whatever pleases the Lord, no? So sa bawat sitwasyon ng buhay natin, no, masama man 'yan or masaya, nagbibigay man ito sa atin ng pangamba or kasiyahan, dapat ang iisipin natin, ano ba ang dapat kong isipin, sabihin at gawin na magbibigay ng kasiyahan sa Panginoon. Okay po, so ngayong gabi, mga kapatid, bantayan po natin ang atin pong mga isipan, ang atin pong mga sarili. Ano ba ang pumapasok sa ating mga isipan kapag ang sitwasyon ay hindi po kanais-nais, no? Or hindi po natin inaasahan? Pinupuno po ba natin ng pag-aalinlangan, pagtatampo, or pagsuway, no, sa ating Panginoon? Ang atin pong mga isipan, ang atin pong mga puso, ang atin pong mga buhay. Nawa mga kapatid, sa biyaya ng atin pong Panginoon, isipin natin, no, kung ano po ang magbibigay ng kasiyahan sa Panginoon. Sapagkat naniniwala ako ngayong gabi, kung yun po ang atin pong ipupursue, no po, yung kung ano ang magpapasaya sa atin pong Panginoon. Kung sasanayin natin, no, ito'y magiging habit natin, no, na sa kahit anong sitwasyon ng buhay natin, ang gagawin natin ay kung ano magpapasaya sa Panginoon, then we will also experience real happiness in our lives, no? At kung ang mga taga-Finland ang pinakamasayang tao, pinakamasayang bansa, no, pinakamasayang mamamayan sa buong mundo for the past 7 years because they are well secured, no, well supplied by their government, naniniwala po ako, no, na tayong mga Kristiyano ay mas higit pa sa kanila sapagkat hindi lamang yung gobyerno ang magbibigay sa atin ng ating pangangailangan kundi yung pinagmumulan ng lahat. Di po ba? So, mga kapatid, ngayon pong gabi, makita po natin yung kahulugan noong pleasing the Lord, no? Or thinking or finding whatever is lovely sa bawat situation or circumstance ng ating pong buhay. Ang pangalawa po na katotohanan na makikita natin, hindi lamang the explanation of pleasing God, but the exercise of pleasing God. Papaano mo gagawin ang habit of pleasing God, no? Papaano mo mapapasaya ang Panginoon, no? Meron bang nakalagay sa Biblia noon, no? Salamat sa Diyos sapagkat hindi tayo pinanghula ng Panginoon. Marami pong mga talata sa Biblia ang nakalagay kung paano natin mapapasaya ang atin pong Panginoon. Yung pong baga sigurado, hindi tayo manghuhula, no? Na sigurado na pag ginawa natin ito, masisiyahan siya. At itong practice na ito, hindi po ito kathang isip, no, or opinion or observation ng mga tao, kundi ito ay salita na direkta na galing sa Panginoon. Kumbaga, sinabi ng Panginoon kung paano mo siya mapapasaya. Kumbaga, ngayong gabi, pag nakita natin ito, ang dapat lang nating gawin ay sundin itong kanyang sinabi na paraan para siya ay mapasaya. As I've said, ito po ay marami, pero magbibigay lang po ulit ako ng 4, ano? Sapagkat ang 4 na ito ang basic, no, na dapat nating matutunan. Sapagkat sa gabing ito, pag natutunan natin ito, yung iba na makikita natin ay madali na. Ano po? So, ang una ay makikita po natin sa Hebrews chapter 11 verse 6, no? Hebrews 11:6. Ang sabi po dito, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Ang sabi dito, it is impossible to please God without faith, no? Dapat magkaroon po tayo ng pananampalataya sa ating pong Panginoon, no? Manampalataya tayo na totoo siya, no? Siya ay nag-i-exist at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa kanya. In short, ano po, dapat magkaroon po tayo ng personal relationship sa atin pong Panginoon. At magkakaroon lang po tayo ng personal relationship by trusting, by accepting the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior.
Doon lamang po tayo magkakaroon ng relationship sa ating pong Panginoon. At doon lang po tayo magkakaroon ng kakayahan na sumampalataya sa Kanya pag tinanggap natin si Jesus bilang sarili nating tagapagligtas. At ang sabi nga dito, imposible na mapasaya mo ang Panginoon kung wala kang relationship sa Kanya. Okay? So ngayong gabi, meron ka na bang relationship sa Panginoon? Isinuko mo na ba ang buhay mo sa Panginoong Hesukristo? Tinanggap mo na ba siya bilang sarili mong tagapagligtas? Ngayong gabi, kung tinanggap mo na siya, sinuko mo na ang buhay mo sa Panginoong Hesukristo, meron ka ng kakayahan dahil sa kanyang biyaya na bigyan ng kasiyahan ang atin pong Panginoon. So yun po ang una na dapat nating gawin para ma-exercise natin, magawa natin, at maging habit natin na bigyan ng kasiyahan ang atin pong Panginoon. We need to have faith in Him. Okay? And then, ang pangalawa ay makikita po natin sa 1 Thessalonians chapter 4, verses 1 to 8. Medyo mahaba po ito. Ang sabi dito, "Finally, brothers, we instructed you how to live in order to please God, as in fact you are living. Now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more. For you know what instructions we gave you by the authority of the Lord Jesus. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control his own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the heathen who do not know God." Verse 6, "And then, in this matter, no one should wrong his brother or take advantage of him. The Lord will punish men for all such sins, as we have already told you and warned you. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Therefore, he who rejects this instruction does not reject man, but God, who gives you His Holy Spirit." So dito po, kung isa-summarize natin itong verses na ito, for us to live a life that pleases God, we need to avoid sin. Okay? Dapat umiwas po tayo sa kasalanan. At dito nga po, nakita natin dito yung mga kasalanan. Sexual immorality, passionate lust, or taking advantage of your brothers, or doing wrong things to them. Okay? So mga kapatid, ngayon pong gabi, pagkatapos natin na magkaroon ng relationship sa Panginoon, ang sunod na dapat po natin gawin ay umiwas po tayo sa kasalanan, sa mga bagay, sa mga gawain na ayaw ng Panginoon. At ang sabi dito ni Apostol Pablo, pagka ginawa mo yon, you are living a life that pleases the Lord. Ikaw ay namumuhay ng isang buhay na nagbibigay ng kasiyahan sa atin pong Panginoon. Kumusta po ang ating pamumuhay ngayon pong gabing ito? Umiiwas po ba tayo sa kasalanan? Sinisikap po ba natin na magtagumpay sa mga bagay na ayaw ng Diyos sa atin? Mga kapatid, sa gabing ito, kung hindi natin iniiwasan ng kasalanan, kung ito po ay lagi nating ginagawa, hindi po natutuwa ang Diyos sa atin. Dapat po ang sikapin natin, at yan naman po ang pinapagawa sa atin ng Panginoon, at yan ang dahilan kung bakit meron muna tayong dapat relationship sa Panginoon para magkaroon tayo ng lakas, para umiwas sa mga kasalanan na ito, na ang pag-iwas na ito ay magbibigay ng kasiyahan sa atin pong Panginoon. So yun po ang pangalawa na makikita natin na dapat nating gawin or dapat nating i-exercise sa buhay natin for us to please the Lord. At ang pangatlo na makikita po natin na exercise of pleasing the Lord ay makikita natin sa Hebrews chapter 13 verse 16. Hebrews 13:16. Sabi dito, "And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased." Okay? So dito sinasabi po ng writer ng Hebrews, huwag niyong kalimutan na gumawa ng mabuti, at magbahagi sa iba, sapagkat sa pamamagitan ng ganitong mga sakripisyo ay natutuwa ang Panginoon. Yung salitang do good dito at saka yung share with others, hindi yung isi-share mo yung spare mo, yung sobra, or kung may sobra, yun ay isi-share mo. Hindi po. Kasi ang sabi dito sa last phrase,
For with such sacrifices, God is pleased. No? Ang ibig sabihin, yung atin pong isi-share, sometimes ay we need to sacrifice. Yung kasabihan na isusubo mo na, ibibigay mo pa. Yun po ang tinatawag na sacrifice. At yun po ang nagbibigay ng kasiyahan sa atin pong Panginoon. At alam niyo po, pagka mahal natin ang isang tao, mahilig tayong mag-sacrifice. Di po ba? Yun nga po, yung katulad na sabihan na isusubo mo na, ay ibibigay mo pa sa iba. Alam na alam po natin yan. No? At marahil, marami sa atin na ang gumagawa niyan. Alam niyo po ba that you are pleasing God when you are doing that? No? Kaya, lagi natin itong gawin. No? Or pag-ibayuhin pa natin ito na gawin. Sa mga hindi pa gumagawa nito, ay gawin natin. No? Let's always think and let's always do what is good, no, to others, and let us sacrificially share, no, to others, sapagkat ito ay nakakapagbigay ng kasiyahan sa atin pong Panginoon. So, kailan po tayo huling gumawa ng mabuti sa atin pong kapwa? Kailan tayo nagbahagi sacrificially sa kanila? Marami pong nangangailangan ng tulong ngayon, no po, lalo na po dito sa ating bansa, no po. Alam niyo po, ito ay gusto ko lang ipaalala sa bawat isa. Hindi porket tayo ay ng limos, no, sa mga pulubi ay nakatulong na tayo. Maging marunong po tayo, no, baka lalo nating hindi sila tinutulungan pagka tayo ay naglilimos. Siguro ang tanong natin, paano natin i-apply itong Hebrews chapter 13 verse 6 that doing good or sharing sacrificially? Meron pong isang proverb na if you give a person a fish, he will live for a day. But if you teach him how to fish, he will live forever. Ano po ang ibig kong sabihin? So, baka pwede nating turuan siya kung paano magtrabaho or i-lead siya sa tamang agency, no? Like the DSWD dito po sa Pilipinas. Sapagkat ang DSWD hindi lang sila basta bibigyan ng pera, kundi tuturuan din sila na kumita. Di po ba? So, yun yung tinatawag na sacrificial sharing, no? You will do an extra mile for them. Hindi yung magbigay ka na lang, ano, para hindi na sila makaabala, ano, para umalis na sila. For me, hindi natin po sila tinutulungan, no, kundi lalo lang natin silang ginagawang tamad. Lalo na pagka malakas pa yung nanghihingi, no. Hindi naman hindi ako nang bibigay ng limos, pero pagkakita ko na talagang hirap na hirap, no, wala nang kakayanan yung nalilimos, nagbibigay ako. At depende sa udyok ng banal na spirito. Pero marami sa mga nanglilimos sa atin ngayon, nanghihingi ng pera, malalakas pa. Ano? So, maging wise po tayo sa atin pong pagtulong. So, yun po ang pangatlo na dapat nating gawin para mabigyan natin ng kasiyahan ng Panginoon. Let us do good and let us share sacrificially. And then, ang pang-apat at ang panghuli, ang sabi po sa 1 Thessalonians chapter 2, verses 1 to 4, ang sabi po, "You know, brothers, that our visit to you was not a failure. We had previously suffered and been insulted in Philippi, as you know, but with the help of our God, we dared to tell you His gospel in spite of strong opposition. For the appeal we make does not spring from error or impure motives, nor are we trying to trick you. On the contrary, we speak as men approved by God to be entrusted with the gospel. We are not trying to please men, but God who tests our hearts." Okay? So dito, mga kapatid, ang pang-apat, no, na paraan or exercise of pleasing God is to share the good news or the gospel, katulad po ng ginawa ni Apostol Pablo at ng kanyang mga kasamahan dito po sa mga Thessalonian believers or Thessalonian people, no? Ang sabi dito sa verse 4, "On the contrary, we speak as men approved by God to be entrusted with the gospel. We are not trying to please men, but God, who tests our hearts." No? Sinishare namin ito kahit maraming oposisyon, itong mabuting balita, no,
not to please men, but to please God. So, para pala sa mata ng Panginoon, every time we share the gospel, every time we share the word of God, no, kahit na may opposition, no, kahit na may mga obstacles, may mga hindrances, the Lord is pleased. No? So, yun po yung apat na gusto kong makita natin. At nawa ito po ay maging habit natin. No? Sapagkat itong apat na ito, based po sa atin pong binasa, ito po ang sigurado na magbibigay ng kasiyahan sa atin pong Panginoon. Ano po? Ang una, we need to live by faith. Second, we need to avoid sinning or committing sin. Number 3, we need to do good things, no, and share to others. And then ang pang-apat, we need to share the good news. Okay? So, alin po dyan ang ginagawa natin? Alin po sa apat na ito ang hindi pa natin nagagawa? No? At alin po dyan ang atin pong ginagawa na? Nawa ito po ay maging hamon sa atin, maging encouragement sa atin. No? Na gawin ang apat na ito, huwag itong makalimutan. No? Gawin po natin ito lagi, maging habit natin ito, maging gawi natin ito, maging practice natin ito. Dahil sigurado na malulugod, matutuwa ang Panginoon sa bawat isa sa atin pag ginawa po natin ang mga ito. At mga kapatid, huwag tayong mag-alala, because the Holy Spirit is with us. The Lord will always strengthen us, no? Give us wisdom to do these things, no? At pagka ginawa po natin ito, the Lord is pleased. Okay? So, at ang panghuli po na katotohanan na makikita natin tungkol po sa the habit of pleasing God, hindi lamang yung explanation, hindi lamang yung exercise, but ang pangatlo, the end results, no, of pleasing the Lord. Ano po ang magiging resulta pagka naging habit na natin na pasayahin, no? Bigyan ng kaluguran ang Panginoon sa atin pong buhay. Okay, ang una, makikita po natin sa John chapter 8 verse 29. John 8:29. The one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what pleases Him. Okay, ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, siya na nagsugo sa akin, ay hindi niya ako iniwanan na mag-isa, sapagkat lagi kong ginagawa ang kanyang sinasabi. Sapagkat lagi kong ginagawa kung ano ang magpapasaya sa kanya. So, ang una na end result nito ay assurance of God's presence, no? Assurance of God's presence. So, pagka pala ginagawa natin ang mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan sa ating pong Panginoon, mararamdaman natin, ma-experience po natin ang presensya ng ating pong Panginoon. Katulad po ng ginawa, katulad po ng naranasan ng Panginoong Hesukristo. At alam po natin, pagkakasama natin ang Panginoon, no, gagabayan niya tayo, pangungutahan niya tayo, no? Makakaiwas tayo sa tiyak na kapahamakan, no? At kung sakali na tayo ay maligaw ng landas, kung sakali na tayo ay madapa, no, ang Panginoon ay naandyan para tayo ay itama, no? Para tayo ay ibangon, no? Para tayo po ay magpatuloy sa direksyon na gusto ng Panginoon na daanan po natin. At ito pa po ang dapat magbigay sa atin ng kaaliwan, no? Sa katotohanan ito, na pagka ginawa natin yung nakakalugod sa Panginoon, may assurance tayo ng presensya niya, kahit iwanan tayo ng lahat, no? Kasi may mga tao na hindi natutuwa pagka ginagawa mo kung ano yung gusto ng Panginoon. Di po ba? May mga tao na hindi natutuwa pagka gumagawa ka ng tama. May mga taong natutuwa na naandyan pagka mali, puro kasalanan ang iyong ginagawa. Pero pagka nagbago na ang buhay mo, pagka gusto mo nang gawin yung tama, yung gusto ng Panginoon, unti-unti na silang mawawala. Pero ang Panginoon, kailanman, hindi tayo iiwanan. Mga kapatid, when we live to please the Lord, we will have an assurance that God is with us. Kaya wag po tayong matakot, no? At wag nating isipin na parang nagkamali ba ako, no? Or dapat bang ginawa ko ito? Dapat bang sumunod ako sa Panginoon?
Nawa ito po ay lalong magbigay sa atin ng lakas ng loob, no? Na sundin, gawin kung ano ang gusto ng Panginoon, sapagkat yun po ang nagbibigay ng kasiyahan sa Kanya, no? Gawin at sundin ang gusto ng Panginoon kahit maraming mga opposition. So yun po ang una na resulta, no, or benefit na makukuha natin when we please the Lord. Okay? Assurance of His presence. Ang pangalawa ay makikita po natin sa Proverbs chapter 16 verse 7. Proverbs 16:7, ang sabi po dito, "When a man's ways are pleasing to the Lord, He makes even his enemies live at peace with Him." Okay? Nakakatuwa itong talatang ito, no, na sinulat ni Haring Solomon. When a man's ways are pleasing to the Lord, He makes even his enemies live at peace with Him. So, ang pangalawa po, hindi lamang assurance of God's presence, but attractive testimony, no? Our testimony, our lives will be attractive, no? Kung tayo po ay mamumuhay para malugod ang Panginoon sa atin. Kung ang lahat ng mga gagawin natin, no, kahit na maraming opposition, ay yung makakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon, even our enemies will live at peace with us. At yung enemies dito, hindi lamang yung against at nagpe-persecute ng mga sumasampalataya sa Panginoon, kundi ito rin yung mga may negative na tingin, no? Or yung mga hindi sang-ayon sa atin pong mga ginagawa. Pero later on, if we keep on doing it, pagka naging habit na natin na gawin yung mga bagay na nakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon, no? Kumbaga, darating yung time na hindi na sila mang-aaway. Hindi na nila tayo lilibakin. Ano po, one time, nung ako po ay nagpapastor pa sa San Pablo, meron po kaming kapitbahay na pagka siya ay lasing, no? Kinukuha niya yung kanyang baril at nagpapaputok. At minumura niya yung aming church kasi kapitbahay lang namin, no? Basta't lasing siya, no? Ang iingay ninyo. Mga ganun ang mga sinasabi niya habang pinapaputok niya yung baril. So kami ay talagang alisto kasi baka bigla siyang pumasok. One time, siya po ay nasaksak, no? Sinaksak po siya sa daan, sa kalsada nung kanyang kasalubong at talagang malala yung kanyang tama, no? Lumabas yung kanyang bituka. So siya po ay dinala sa hospital. At nung nabalitaan ko po na siya po ay dinala sa hospital, siya po ay aking dinalaw at siya po ay aking ipinanalangin. At siya po ay tuwang-tuwa. At akin pong ipinanalangin at nagbigay po kami ng kaunting tulong. Ano po? At siya po ay tuwang-tuwa. No? At talagang siya ay nagpasalamat sapagkat dinalaw namin siya at siya ay aming ipinanalangin. So, nung siya ay gumaling na, one time, meron pong ulit isa namang lalaki na pumasok sa church at nanggulo. Ang ginawa po nitong kapitbahay namin ito ay sumugod siya doon at kinuha niya yung lalaking yun. Sabi niya, wag niyong gagalawin si pastor diyan, no? At wag kayong gagawa ng masama dito sa church. Okay? So yun po ang sabi niya, no? Kasi yun po ang sinabi niya sa akin nung nakausap ko siya. Dahil nung pumunta po doon yung lalaki ng gulo, wala po ako doon, no? Ako po ay nasa Bible study. Na pagdating ko, yun, nireport niya sa akin na ganun ang kanyang ginawa. So, makita po natin doon na yung dating galit, no, doon sa church, no, nung gumawa ka ng mabuti, no, nung ikaw ay nag-sacrifice, no, ano yung effect? Makita po natin, even your enemies will live at peace with you. Kaya mga kapatid, totoo ang salita ng Diyos. At ito po talaga ang magiging resulta. Kaya ngayong gabi, may mga opposition ba tayo sa ating pananampalataya? No? Nagiging cause ba ito na para bang ayaw natin na mag-commit sa Panginoon or ayaw nating talagang sundin ang Panginoon dahil nag-aalangan tayo kung ano ang sasabihin, magiging reaksyon ng iba. At may mga tao bang galit sa atin because of our faith, because of our obedience to the Lord. Mga kapatid, gawin lang natin kung ano yung magbibigay ng kasiyahan sa Panginoon. At ayon nga dito sa Proverbs, even our enemies, even those people who are against us, will live at peace with us. Okay po, so yun po ang pangalawa. At ang panghuli, again, ito po ay maraming benefits, pero ito lang po munang tatlo ang aking ibibigay sa inyo.
ang panghuli sa 1 John chapter 3 verse 22. 1 John chapter 3 verse 22. Ang sabi po dito, and receive from Him anything we ask, because we obey His commands and do what pleases Him. Okay? So dito, sabi po ni Juan, matatanggap natin kung ano man ang hiningi natin sa Panginoon sapagkat sinunod natin siya at ginawa kung ano ang makakapagbigay ng kasiyahan sa Kanya. So ang pangatlo ay answered prayer. Assurance of God's presence, attractive testimony. Ang pangatlo ay answered prayers. No? So, kung tayo po ay gumagawa ng kung ano magbibigay ng kasiyahan sa atin pong Panginoon, sasagutin niya parati ang atin pong mga panalangin. No? Kaya, muli nating balikan yung mga prayers na parang ang tagal na sagutin. No? Or hindi pa sinasagot, ang tagal na natin pinagpe-pray. Suriin natin yung atin pong mga buhay. Ang ginagawa po ba natin ay yung nagbibigay ng kasiyahan sa Panginoon? Sapagkat ito, ang sabi dito, sasagutin tayo. No? Kung ang ginagawa natin ay yung gusto niya, ano, at yung magbibigay sa kanya ng kasiyahan. So, may nakita po tayong tatlong katotohanan ngayong gabi tungkol po sa the habit of pleasing God. No? Nakita natin yung explanation. Ano bang ibig sabihin ni Pablo ng whatever is lovely? No? Nakita natin whatever is pleasing. No? Whatever is pleasing to God. And then nakita po natin yung exercise or the practice of pleasing the Lord. Okay? Dapat meron po tayong pananampalataya, dapat po umiiwas tayo sa kasalanan, dapat gumagawa tayo ng mabuti, at dapat nagbabahagi tayo ng mabuting balita. At nakita po natin ang end results, no? Nakita natin ang una, ang presensya ng Panginoon ay nasa atin. Mararanasan po natin. At ang pangalawa, ang atin pong patutuo ay magiging kaaya-aya, no, sa iba na makakita sa atin kung patuloy tayo na gagawa ng nagbibigay ng kasiyahan sa Panginoon. At ang panghuli, sasagutin ng Panginoon ang atin pong mga panalangin. Ngayong gabi mga kapatid, the habit of pleasing God, many times, hindi ito attractive sa atin, hindi ito appealing sa atin, sapagkat feeling natin ito ay mahirap at parang waste of time. Hindi po mga kapatid. Nawa ang salita ng Diyos natin pong pinag-aralan ay nagbago ng ating pananaw. Ang sabi ni Apostol Pablo, para makontrol mo ang iyong isipan, para maging maayos, maging tama ang takbo ng isip mo at nang sa gayon ay maging tama din ang iyong paraan ng pamumuhay, dapat you have to think whatever is lovely or whatever is pleasing to God. Sapagkat tandaan niyo ito mga kapatid, hindi po sayang ang ating oras, no, ang ating lakas at ang ating mga resources if we will think, speak, and live what only pleases to our God. No po? When we develop a habit of pleasing God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita na amin pong nakita ngayon pong gabing ito. Many times ay nakakaligtaan namin ito na dapat kaming mamuhay ng isang klase ng buhay na nagbibigay ng kaluguran at kasiyahan sa inyo. Nawa ngayong gabi ay makita namin ang kahalagahan nito. At ano ang magiging benefit nito sa amin, Panginoon. Salamat sa mga katotohanan na aming nakita buhat sa inyong salita. Lord, help us to develop a habit of pleasing you. Sapagkat ibinigay mo na sa amin ang lahat para magawa namin ang bagay na ito. Para ma-enjoy namin ang aming pamumuhay dito po sa lupa habang hinihintay namin ang aming pong Panginoon. Kaya Lord, nawa ang salita mo ay patuloy na mangusap, kumilos at maging bahagi po ng buhay po namin. Salamat po Panginoon, ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Patuloy po tayong mag-ingat at magandang gabi po sa bawat isa.